Napansin ni Joaquin ang isang babaeng pinapara ang kanyang sasakyan habang siya ay nagmamaneho pauwi. Ngunit wala siyang balak na pansinin ito. Malay niya ba kung masamang tao ang babaeng iyon at may balak na hindi maganda? Liblib ang kinaroroonan ng kanyang bahay at puro puno ang daan patungo roon. Isa pa, madilim na. Paano kung huminto siya at may mga kasama palang kawatan ng babaeng iyon? Lalagpasan na sana ni Joaquin ang babae, ngunit iniharang nito ang sarili sa tapat ng kanyang sasakyan. Muntik pa niya itong masagasaan. What the hell? Bulalas niya ng tapakan ng mariinang preno. Noon lang niya napansin na madungis ang babae at umiiyak. Tila may dugo pang pumapatak sa gilid ng pisngi nito. Tulong, please. Iyon ang basa ni Joaquin sa sinabi ng babae. Nagdadalawang isip pa rin si Joaquin kung tutulungan ng babae, ngunit tinubuan naman siya ng awa rito. Ibinaba niya ang salamin sa tabi ng driver's seat. Anong kailangan mo, miss? Kailangan kong makalayo sa lugar na to. Umiiyak pa rin sabi ng babae. Nanginginig ito. Please, tulungan mo ako. Pagmamakaawa pa nito. I can bring you to the nearest police station. Ani Joaquin. Pero late na at malayo pa yun dito. Basta, ialis mo lang ako rito. Please. Anang babae. Nagbuntong hininga si Joaquin. Sige, sakay. Aniya sa babae matapos luminga sa paligid. Mukhang wala namang kasama ang babae. What happened to you? Tanong ni Joaquin habang nagmamaneho pa uwi. Marahil ay kinabukasan na lang niya ihahatid sa police station ang babae. Hindi ko alam. Anang babae. Diretso ang tingin nito sa labas ng sasakyan at nanginginig pa rin. Nagising ako sa isang kubo. Nakatali ako. May mga sugat. Hindi ko alam kung paano ko nakarating doon. Mag-isa ka lang? Tumango ang babae. Nakatakas ako kasi walang ibang tao. Baka akala nila, patay na ako kaya iniwan na nila ako ron. Wala ka bang pinaghihinalaan kung sinong gumawa niyan sa'yo? Hindi ko alam kung sino ako. Anang babae sa kayumuko. Umiiyak ito ng tahimik. Alam niya lang na umiiyak ito dahil sa pagsinghot at pag-akyat baba ng mga balikat. Tila ba takot na takot ito. May amnesia ka? Kunot ang noong tanong ni Joaquin sa babae. Wala akong matandaan na kahit ano. Anang babae, saka inihalamos ang mga palad sa muka. Napailing si Joaquin. Bakit ba siya napasok sa sitwasyon na iyon? Ano ngayon ang gagawin niya sa babae? Pagdating sa bahay niya, ay tila alangan pang bumaba ang babae. Dito ka na muna habang hindi ka pa nakakapag-report sa pulis. Wala akong kasama rito at wala ring ibang kwarto. Ang sala ko lang ang mai-offer ko sa'yo. Ani Joaquin sa babae. Tumango naman ang babae. Salamat. I don't usually do this. Paalala ni Joaquin dito. Kaya sana ay hindi ito patibong. Umiling ang babae. Wala akong hidden agenda. Hindi ko talaga alam kung sino ako at sino ang gustong pumatay sa akin. Huminga ng malalim si Joaquin at tumango. Isinama niya sa loob ng bahay ang babae. Bungalow lang ang bahay niya, ngunit malaki iyon lalo na sa tulad niya nag-iisa. Malawak din ang kanyang bakuran. Siya pa lamang ang nag-iisang nagpatayo ng bahay sa bahaging iyon dahil malayo nga sa kabihasnan, ngunit iyon ang gusto niya. Tahimik, malayo sa lahat. Naghanap si Joaquin ng damit na pwedeng suotin ng babae upang makapaglinis ito ng katawan. She's too tiny. Ani niya sa sarili habang naghahanap ng damit. Magmumukhang bestida rito ang mga damit niya. Wala sa loob na binuksan ni Joaquin ang kahon kung nasaan ang gamit ng kanyang asawa. Itatapon niya na sana iyon, ngunit mabuti na lang pala at hindi niya pa ginawa. 5 taon na ring wala si Jenny, kaya dapat lang i-dispatcha na niya ang mga gamit nito. Eksakto naman at mukhang kasukat ng kanyang asawa ang babaeng nasa kanyang sala. Kumuha siya ng isang set ng pajama at tuwalya. Here. Ani Joaquin sabay abot sa babae ng damit. Pwede mo tong gamitin para makapaglinis ka ng katawan.
Itinuro na rin ni Joaquin kung nasaan ang banyo. May toiletries dyan. May bagong sipilyo sa cabinet. Kumuha ka na lang. Salamat. Hindi na ituloy ng babae ang sasabihin. Marahil ay nais nitong sabihin ang kanyang pangalan. Oo nga pala. Ani Joaquin. I'm Joaquin. Pagpapakilala niya sa sarili. Salamat, Joaquin. Gusto ko mang magpakilala. Hindi ko na alam kung ano ang pangalan ko. Mag-isip na lang tayo ng temporary name para sa'yo habang nandito ka. Suwestyon ni Joaquin. Kung okay lang, ay ikaw na lang ang mag-isip. Tila nahihiyang sabi ng babae sa kanya. Sabrina? Ani Joaquin. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Tumango ang babae at kiming ngumiti. Okay. Tumango rin si Joaquin at hinayaan na ang babae na linisin ang sarili. Napakadungis nito at maraming sugat sa katawan. Dahil doon ay inilabas niya ang first aid kit. Paglabas ni Sabrina mula sa banyo, ay agad niya itong tinawag para gamutin ang mga sugat nito. May sugat ka sa ulo. May dugo sa gilid ng pisngi mo kanina. Ani Joaquin dito. May sugat na ako ron sa kubo pagising ko. Sagot naman ng babae. Hindi ko alam kung bakit mayroong gustong pumatay sa akin. Parang naiiyak na naman si Sabrina. Masama ba akong tao? Hindi natin malalaman ang sagot hanggat di mo na-recover ang alaala mo. Pinaupo ni Joaquin si Sabrina sa sofa at siya na ang naglinis sa mga sugat nito. Napansin kaagad niya kung gaano kakinis ang balat ng babae. Ito ang tipo na hindi nahihirapan sa mga gawaing bahay. May tsansa kayang galing ito sa prominenteng pamilya? Nagangat si Joaquin ng tingin at nagulat siya nang magtama ang mga mata nila ni Sabrina. Titig na titig pala ito sa kanya. Why? Tanong niya sa babae. Thankful lang ako sa iyo talaga. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa madilim na lugar na yun kung hindi ka dumating, Joaquin. Paano kung nalaman na ng mga taong may gawa sa akin ito na nakatakas ako? Paano kung hinahanap na nila ako? Sobrang natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Bukas ay dadalhin kita sa police station. Tapos, kapag na-report na, paano ko, Joaquin? Tila naguguluhan si Sabrina. Paano kung yung mga taong gustong pumatay sa akin ang pumunta para sa akin? Hindi ko alam kung anong pangalan ko. Hindi ko alam kung sino sila. Mangiyak-ngiyak na naman si Sabrina. May punto ito. Paano nga kung ang mga may balak na pumatay rito ang sumundo rito sa police station? Napaisip si Joaquin. Hindi bahay kalinga itong bahay ko, Sabrina. Paalala niya sa babae. Hindi naman siguro magtatagal at makakaalala rin ako. Kahit pagtrabahuhin mo na lang muna ako rito para lang hindi ako makasagabal sa'yo. Kahit walang bayad, hayaan mo lang akong tumira rito. Pakiusap ni Sabrina sa binata. Let me think about that. Ani Joaquin, saka tumayo at iniligpit ang first aid kit. Ikinuha niya na rin ang kumot at unan si Sabrina. For now, magpahinga ka muna. Ngunit si Joaquin yata ang hindi magpapahinga sa gabi ngayon. Palaisipan pa rin sa kanya kung ano nangyari sa babae. Isa pa, hindi siya sanay na may kasama roon. Lumipat nga siya sa lugar na iyon para mag-isa. Mula nang pumanaw si Jenny, ayaw na niyang makisalamuha sa ibang tao. Huminga ng malalim si Joaquin at pilit na ipinikit ang mga mata. Ngunit na kahit anong ikot ang gawin niya sa ibabaw ng kama, ay ayaw siyang dalawin ng antok. Bumangon si Sabrina ng maaga. Iniligpit niya ang unan at kumot at naghanap ng gagawin. Sa totoo lang, ay hindi naman siya nakatulog ng maayos dahil natatakot siya sa mga pumapasok sa kanyang isip. Paano kung nasundan siya ng mga taong gustong pumatay sa kanya? Paano kung bigla na lang may pumasok doon para kidnapin siya? Sa tuwing pipikit siya, ay naaalala niyang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Nakakita lang siya ng basag na baso, kaya nagawa niyang kalagin ang tali sa kanyang kamay. Nasugatan pa nga siya dahil doon. Kailangan kong malaman kung sino ako. Aniya sa sarili. Pero, paano? Kulang na lang ay intog niya ang ulo sa pader para lang bumalik ang kanyang mga alaala. Ngunit wala talaga.
Alam niyang kailangan niyang magpatingin sa espesyalista, ngunit natatakot siyang umalis sa poder ni Joaquin. Alam niya rin namang masyado pang maaga para magtiwala siya kay Joaquin. Pero sa mga sandaling iyon ay wala siyang pagpipilian. Ito lang ang pwedeng tumulong sa kanya. Palagay rin ang loob niya rito sa totoo lang. Batid niyang dalawa lang sila sa bahay na iyon, ngunit wala siyang makapangtakot sa dibdib para sa lalaki. Nagtungo si Sabrina sa kusina upang magluto ng agahan. She had to make herself useful. Ayaw niyang mapatalsik ni Joaquin. Wala siyang pupuntahan. Ang problema, nang nasa kusina na siya, ay hindi naman niya alam ang gagawin sa mga pagkaing nakita niya sa ref. Hindi ba ako marunong magluto man lang? Dismayadong tanong ni Sabrina sa sarili. Hindi. Baka naman kailangan ko lang subukan. Baka alam ng katawan ko kahit hindi ng isip ko. Pagkapalakas pa niya ng loob sa sarili. Kumuha siya ng frozen goods sa ref. Magpiprito lang siya. Madali lang naman siguro iyon. Buo ang loob na naglabas siya ng ham at ipinrito iyon para lang magtitili dahil sa pagtalsik ng mantika. Kulang na lang ay magtago siya sa ilalim ng mesa at iyon ang tagpong naabutan ni Joaquin. Nakangiwi ang lalaki nang mapatingin sa kanya. Anong ginagawa mo, Sabrina? Mukha namang hindi ito galit, ngunit kunot ang noo. Nagluluto ng almusal. Nakangiwi ring sagot niya. Lumapit si Joaquin sa kalan at napailing ito matapos tingnan ng kawali. Pinatay ng binata ang kalan at hinarap siya. Sunog na. Ang lakas kasi ng apoy. Inilagay mo yata habang nagyayelo pa. Sabi pa nito matapos makita ang hindi pa lutong ham na nakalagay lang sa countertop. Sorry. Napapahiyang sabi ni Sabrina sa bayuko. Itinago niya rin sa likod ang hawak na syanse. Nakakahiya talaga. Gusto niyang magtrabaho roon pero ang magprito lang ay hindi niya pa magawa ng matino. Hindi mo yun kailangang gawin kung hindi mo alam kung paano. Sabi ni Joaquin sa kanya. Baka sa susunod ay masunog mo na ang buong kusina. Patuloy nito sa paninermon sa kanya. Yumuko lang si Sabrina. Hindi siya pwedeng mga tuwiran. Mali naman din talaga siya. Maglilinis na lang ako. Marunong ka ba? Nag-aalangang tanong ni Joaquin. Hindi ko alam pero matututunan ko naman yon. Okay. Magwalis ka na lang sa labas. Maraming tuyong dahon na nalaglag. Ako nang bahala sa pagkain. Ani Joaquin. Agad na tumalima si Sabrina. Lumabas siya para walisin ang mga tuyong dahong nagkalat sa bakuran. Noon niya lang napagmasdan ang itsura ng bahay mula sa labas. Nang nagdaang gabi kasi ay wala siya sa wisyo para tingnan pa iyon. Bungalow ang bahay at puti ang pintura sa labas. Halos salamin ang ginamit na pader kaya moderno ang itsura. Napakalawak din sa labas. Maraming puno at halaman. Sa tingin niya ay kasya roon ang mahigit 50 tao kung magpapaparty si Joaquin. At mag-isa lang siya rito? Tanong ni Sabrina sa sarili. Maging sa loob ng kabahayan ay malawak ang espasyo kahit pa nga isa lang ang silid doon. Mukhang hindi talaga nag-welcome ng ibang tao roon si Joaquin. Kaya hindi siya pwedeng mairita sa akin. Paalala niya sa sarili. Marami-rami siyang wawalisin kaya sinimulan na niya ang pagwawalis. Wala pa siya sa kalahati ng dapat na linisin ay pagod na siya. Mabuti na lang at tinawag na siya ni Joaquin. Mamaya mo na tapusin yan, Sabrina. Kumain na muna tayo. Pati ako? Alanganing tanong niya dito. Oo. Bakit? Hindi ka ba kumakain? Pero... Kumain ka na. Alam kong gutom ka na. Hindi natin alam kung kailan ka huling kumain dahil wala kang maaalala. Tumango si Sabrina at sumunod na kay Joaquin sa loob ng bahay. Pritong ham, hotdog at itlog ang nakahain sa mesa. May sliced bread din at kung ano-anong palaman. Agad na natakam si Sabrina. Noon niya lang napagtantong gutom na gutom siya. O, dahan-dahan. Paalala ni Joaquin sa gitna ng kanilang pagkain. Sorry, gutom pala talaga ako. Kumain ka lang ng kumain pero dahan-dahan at baka mahirinan ka. Nakangiting tumango si Sabrina
at saka kumuha ng hotdog gamit ng kanyang tinidor. Wala nang pois-pois, gutom talaga siya. Nang araw ding iyon ay may tinawag si Joaquin para mapatingnan si Sabrina sa mga doktor. Kailangan ba talaga naming magpunta riyan? Tanong ni Joaquin sa kausap sa kabilang linya. Of course. Natatawang sagot naman ni Kelvin. Kaibigan ni Joaquin si Kelvin na isang doktor. We need to run a few tests. Dagdag pa nito. But you are too far. Reklamo ni Joaquin. Isa pa, natatakot ako para sa kaligtasan niya. You're too concerned for a stranger. Because her life is at risk. Nasabi ko na sa'yo, di ba? Akala mo ba'y gusto ko to? Para sa napipilitan ng natumulong, I don't know, Joaquin. Ani Kelvin. Damang-daman niya ang panunodyo ng kaibigan kahit na hindi niya ito nakikita. You'll do the same if you were in my shoes, Kelvin. Giit ni Joaquin. Oo na, Joaquin, razon. Natatawang sabi naman ni Kelvin. So, yun lang. Kung gusto mong makasiguro na okay talaga ang kalusugan ng babaeng iniligtas mo, dalhin mo siya rito. Hala nga naman, ako ang magdala riyan ng mga aparato, di ba? Hindi ko madadala riyan ng pang-CT scan ko. Humalakhak si Kelvin. If ever, kami do the test privately, yung wala talagang makakakita sa kanya. Hindi kasi natin alam kung sinong gustong pumatay sa kanya. Paano kung makasalubong namin siya sa ospital mo nang walang man lang kaming kamalay-malay? Tatawa naman si Kelvin. Napaka-paranoid mo. But yes, we will do that privately. I will tell you the most convenient time para makapag-run tayo ng test na walang ibang makakaalam. Sige, thanks bro. Sabi ni Joaquin sa kaibigan. I'll call you again. Matapos kausapin si Kelvin, ay ang assistant naman niya si Jericho ang kanyang tinawagan. Kung maaari lang, Jeric, pakibilisan ang pag-iimbestiga sa katauhan niya. Yes, sir. May kausap na akong private investigator. Good. Call me if you find anything. Okay, sir. Matapos ang tawag ay lumabas si Joaquin sa bakuran. Naabutan niya roong nagwawalis si Sabrina. Hindi na ito natapos sa pagwawalis. Ang dapat ay nagtatrabaho siya, pero iyon siya. Pinapanood si Sabrina na magwalis ng mga tuyong dahon. Mayroon siyang negosyo ngunit kaya naman niyang magtrabaho kahit nasa bahay. His presence was not needed in the company. Ganoon pa man, ay alam niya ang lahat na nangyayari sa kumpanya. Mayroon siyang itinalagang OIC na pinagkakatiwalaan sa lahat. Nagpupunta lang siya roon kapag mayroong board meeting o kung may emergency na kailangan siya. Hindi ka pa rin tapos? Tanong ni Joaquin kay Sabrina matapos maupo sa outdoor chair malapit sa babae. Ang dami-dami eh. Sabi ni Sabrina, hindi naman ito tunog nagrereklamo. Hindi kasi tama ang pagwawalis mo. Isa pa, ilapit mo sa iyo ang basurahan para hindi ka pabalik-balik. Nag-e-exercise ka ba? Hindi ba mabigat yun? May gulong yun, Sabrina. Isa pa, dahon lang naman ang laman nun, di yun mabigat. Tumango si Sabrina at sinunod siya. Nagbuntong hininga na lang si Joaquin. Hindi yata talaga siya masasanay na may kasama sa bahay. Pagdating sa pagluluto, ay tanggap na ni Sabrina na wala siyang alam. Hindi na niya ulit sinubukan dahil kahit sa paghihiwa lang ng gulay, ay sablay pa rin siya. Hinayaan na siya ni Joaquin sa kusina. Minabuti na lang niyang maglinis ng maglinis. Punas dito, punas doon ang ginawa niya kahit wala namang masyadong alikabok. Maglalaba na lang ako, sabi niya pa kay Joaquin habang nagluluto ito. No need. Sagot naman ni Joaquin. Automatic ang washing machine dito. Wala na ba akong pwedeng gawin? Nakangiwing tanong ni Sabrina sa lalaki. Ang hindi ka makasagabal sa akin ay sapat na, Sabrina. Grabe. Sa isip-isip ni Sabrina. Sagabal ba talaga ang tingin nito sa kanya? Sa bagay, ano ba ang inaasahan niya? Nakakasagabal nga naman siya sa pag-iisa nito. Kagabi niya pa napapansin na may pagkasuplado o antipatiko si Joaquin. Ngunit ayaw niya yung sabihin sa lalaki. Nakikitira na nga lang siya. Magreklamo pa ba siya? Tumango na lang si Sabrina. Kung tatayo ka lang dyan, ay doon ka na lang sa sala.
Manood ka ng TV. Huwag mo akong bantayan dito sa kusina. Sabi pa ni Joaquin. Gusto nang bumusangot ng mukha ni Sabrina. Kalma, Sabrina. Siya ang savior mo. Mabuti siyang tao. Paalala niya sa sarili, sa isip. Pwede ba kitang panoorin para matuto ako? Tanong niya kay Joaquin habang naglalakad patungo sa stool sa countertop. Diskumpiyadong nilingon siya ni Joaquin. Kitang-kita sa gwapong mukha nito na wala itong tiwala sa kanya. Para nga hindi ko masunog ang kusina, di ba? I can do the cooking, Sabrina. Ni Joaquin. Gusto ko lang namang matuto kahit konti. Fine, manood ka. Basta manood ka lang, wala kang gagawin. Bilin pa sa kanya ni Joaquin. Okay. Nakangiti niya ng tugon. Ano bang niluluto mo? Tanong niya kay Joaquin. Sobrang bango ng kusina at kumakalam na ang tiyan niya. Amoy butter na may bawang. Sobrang nakakatakam. Buttered garlic shrimp lang. Na may masarap. Komento ni Sabrina. Hindi tumugon si Joaquin kaya nagtanong ulit siya. Mag-isa ka lang ba talaga rito? May nakikita ka bang hindi ko nakikita, Sabrina? Sarkastikong tanong ng lalaki. Inirapan niya si Joaquin dahil hindi naman ito nakatingin. Nang humarap ito, ay agad siyang ngumiti. Baka kasi may kasama ka pero nasa bakasyon. I'm alone here. Muling tumalikod sa kanya ang lalaki at hinarap ang niluluto nito. Bakit? Ang akala ni Sabrina ay hindi siya sasagutin ni Joaquin dahil ang tagal nitong sumagot. Because I'm comfortable to be alone. Ang pamilya mo? My parents separated. May kanya-kanya na silang buhay. Wala akong kapatid. I had a wife. Tumigil ito sa pagsasalita. Had? Past tense? Naghiwalay na kayo? Cancer took her away from me. Hindi man nakikita ni Sabrina ang reaksyon ni Joaquin, ay nahimigan niya ang lungkot sa tinig nito. I'm sorry, Joaquin. Agad na paghingi ng paumanhin ni Sabrina. It's okay. Matagal naman na siyang wala. 5 years na. I'm okay now. Ngunit alam ni Sabrina na hindi pa rin lubusang nakaka-move on si Joaquin. Mayroon pa ring lungkot at lumbay dito kapag napag-uusapan ng namayapang asawa. Kinagabihan ay nakatanggap ng tawag si Joaquin mula sa inutusan nitong investigador. Matapos ang tawag ay agad nitong pinuntahan si Sabrina sa sala. Can I take a picture of you, Sabrina? Hindi raw kasi nakafocus yung picture na sinend ko sa assistant ko kaya nahihirapan ang private investigator na malaman kung sino ka. Ani Joaquin sa dalaga. Pinicturan mo ko? Gulat na tanong ni Sabrina sa lalaki. Yes, I'm sorry Sabrina. Alam kong mali yun pero kailangan ko magpa-imbestiga. Hindi lang naman yun para sa proteksyon kundi para sa'yo rin. Nauunawaan ko pero pwede ka namang magpaalam sa akin. Tulad ngayon. Ani Sabrina. I'm sorry if I offended you, Sabrina. Alam ko naman na hindi madaling magtiwala. Sabi ni Sabrina. Hindi siya galit. Malumanay ang pagkakasabi niya. Lalo sa akin na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Naiintindihan kita, Joaquin. Hindi ako na-offend. Ano pa ang karapatan kong ma-offend matapos mo kong kupkupin kahit na hindi mo naman ako kilala? Baka nga kung sa iba, ay pinabayaan na lang ako. Thank you for understanding. Seryosong wika ni Joaquin. Sige na, picturean mo na ako. Teka, kailangan ko bang umiti? Nakita ni Sabrina ang bahagyang pagngiti ni Joaquin habang nakaangat ang cellphone para kuhanan siya ng litrato. Kung saan ka komportable? Sabi ng lalaki kapag kuwan. Agad nang umiti si Sabrina. Hindi nagtagal ay ibinaba na ni Joaquin ang cellphone. Pwede na siguro to. Salamat ha. Ani Sabrina sa lalaki. Sa pagkupkup ko ba sa'yo? Oo, at sa pagtulong sa akin na malaman kung sino ako. Gusto ko na rin kasi talagang malaman ang tunay kong pagkatao at kung bakit may mga gustong patayin ako. I'll help you as much as I can. Don't worry, Sabrina. Siya nga pala, pabiyahe tayo pa Maynila. Ipapacheck up kita sa kaibigan kong doktor.
Na-set up na niya ang pagpunta natin at itataon natin na walang masyadong tao sa ospital. Salamat talaga, Joaquin. Mangiyak-ngiyak na pasasalamat ni Sabrina sa lalaki. Tumango lamang ang lalaki. Ang buong akala ni Sabrina ay babiyahe sila gamit ang kotse ni Joaquin. Ngunit nagulat siya nang may chopper na lumapag sa di kalayuan. Kanino yan? Gulat na tanong ni Sabrina kay Joaquin. Sa kumpanya ko. Bali walang sagot ni Joaquin. Hindi pala basta-basta ang tagapagligtas niya. May-ari ito ng isang kumpanyang may sariling chopper. Excited na sumakay si Sabrina sa chopper. Marahil ay iyon ang unang beses na nakasakay siya sa ganoon, kaya nakakadama siya ng excitement sa dibdib. Hindi nagtagal ay lumapag ang chopper sa helipad ng isang ospital. This is my friend's hospital, Sabrina. Sabi ni Joaquin nang makababa na sila. Sinabihan ko siyang walang pwedeng makakita sa'yo dahil may banta sa buhay mo. Nakangiting tumango si Sabrina. Salamat, Joaquin. Kahit hindi ka sigurado sa totoong nangyayari sa akin doon sa kubo, heto ka at nag-aabalang tulungan ako. Tama ng pasasalamat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kang nagpasalamat sa akin ngayong araw. Pero feeling ko ay kulang pa rin. Ani Sabrina sa lalaki. May kakayahan lang ako para tulungan ka. Kung may ibang tao kang hininga ng tulong at may kakayahan sila, sigurado akong gagawin din nila ang ginagawa ko ngayon. Paliwanag ni Joaquin. Honestly, Sabrina doubted that. Hindi lahat ng may kakayahang tumulong ay tutulong sa kanya. Ang gagawa lang niyon ay ang mga taong gustong tumulong. At magkaiba yun. Ganoon pa man ay hindi na siya nagsalita pa. Ayaw niyang makulitan si Joaquin sa kanya. Baka mamaya, magbago pa ang isip nito sa tulong na ibinibigay sa kanya. Kung gaano kasuplado si Joaquin, ay ganoon naman ka-friendly ang kaibigan nitong doktor na si Calvin. Pasensya ka na, Sabrina. Marami tayong test na gagawin para masigurado nating walang problemang kalusugan mo. Bukod sa physical test at EEG, magpa-MRI ka na rin para lang makasiguro tayo kasi hindi natin alam kung anong dahilan ng amnesia mo. Ang sabi rin ni Joaquin, sugatan ka ng unang beses kanyang makita, tama? Tumangulang at sumang-ayon si Sabrina sa mga sinabi ni Calvin. May tiwala naman siya rito dahil kaibigan nito ni Joaquin. Oh, Joaquin, you can stay at my office while waiting for Sabrina. Baling ng doktor kay Joaquin. Mababore lang ako sa opisina mo. Kasama na ako sa inyo. Mas okay rin kung kasama siya, Dok. Kinakabahan kasi ako eh. Sabat naman ni Sabrina. Ngumiti ng makahulugan ng doktor, ngunit alam ni Sabrina kung para saan iyon. Iniisip ba nitong may relasyon sila ni Joaquin? Dok, baka kung ano-anong iniisip mo. Malisyoso lang yung talagang si Calvin. Huwag mo siyang intindihin. Putol ni Joaquin sa sinasabi niya. Gawin na natin ang mga test dahil baka umagahin na kami rito. Malamang nga ay gano'n ang mangyayari. Natatawang sagot naman ni Calvin. Iparedy ko na ba ang VIP ward? Kung magtatagal kami rito, sige. Tumango naman si Calvin. Hindi nagtagal ay nagsimula na nga ang mga test na kailangan niyang pagdaanan. Mayroong blood test, EEG, MRI at kung ano-ano pa. Sa pagitan ng mga examinations na ginawa, ay nagpapahinga sila ni Joaquin sa VIP ward. Maging ang mga maliliit niyang sugat at galos ay ipinagamot nito. Hindi ba masyadong mahal sa silid nito? Nag-aalalang tanong ni Sabrina kay Joaquin habang nag-iintay sila sa resulta ng blood test. Nang istorbo pa sila ng ibang espesyalista para mabasa agad ng resulta ng mga examinations na ginawa sa kanya. Don't worry about the expenses, Sabrina. Ni Joaquin. Siguro'y napakayaman mo. Komento ni Sabrina. Nakahiga siya sa hospital bed, samantalang si Joaquin ay prenting-prente sa malapad na couch na hindi kalayuan sa kama. May discount naman ako at kaibigan kong may-ari ng ospital, kaya huwag mong problemahin ang babayaran ko. Maya-maya ay pumasok si Calvin sa ward. Baka abutin pa ng 1 linggo ang resulta ng EEG at MRI, Joaquin, Sabrina. Pero sa nakikita ko, parang wala namang dapat alalahanin sa kalusugan ni Sabrina. I think the amnesia is temporary. But still, to be sure,
Tatawagan ko kayo as soon as we finished interpreting the results. Thanks, Doc. Nakangiting sabi ni Sabrina kay Kelvin. Makakauwi na ba kami? Tanong naman ni Joaquin. Hindi alam ni Sabrina kung bakit siya natuwa sa sinabi ni Joaquin na kami. May nakakatuwa ba ron? Basta pakiramdam niya ay lumundag ang puso niya dahil sa salitang iyon. Kung gusto na ninyong umuwi ay pwede na. Pero kung may nararamdaman kang kakaiba, Sabrina, sabihin mo agad kay Joaquin na natawagan ako. Yes po, Doc. Nagpaalam na rin agad si Kelvin. Sila namang dalawa ay nagsimula na ring maghanda para sa paglabas ng ospital. Hindi ka man lang nagpasalamat sa kaibigan mo, Joaquin. Hindi napigilan ni Sabrina na sitahin si Joaquin habang paakyat sila sa rooftop kung saan naghihintay ang chopper na maghahatid sa kanila pauwi. Nagbayad naman ako. Bali walang sagot ni Joaquin. Kahit na, kita mo at kahit hindi na niyang duty pero pinagbigyan ka pa rin niya. Fine, I'll just text him to say thanks. Sumusukong sabi ni Joaquin. At magpapasalamat din ako sa'yo para sa lahat ng ito, Joaquin. Enough already, Sabrina. Masakit na sa tengang kakapasalamat mo. I told you, it's okay. Sungit? Bulong ni Sabrina, ngunit sigurado siyang nakarating sa pandinig ni Joaquin iyon. Dahil madaling araw na makabalik sila sa bahay ni Joaquin, ay agad na iginapo ng antok si Sabrina. Maganda pala ang ganoong napapagod siya. Hindi siya nahihirapang matulog. Nang magising ang dalaga ay mataas na ang araw sa labas. Pupungas-pungas siyang bumangon. Dahil nakaglas walang bahay at nakahawi ang mga kortina, ay agad niya nakita si Joaquin sa labas ng bahay. Tumatakbo ito. Iyon marahil ang workout nito. Walang suot na pangitaas ng lalaki, kaya kitang-kita niya kung gaano ka-fit ang katawan nito. Uy, Sabrina, baka tumulo pang laway mo. Saway niya sa sarili nang mapagtantong nakaawang ang kanyang bibig. Ipinilig niya ang ulo. Kagigising niya lang ay kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isip. Minabuti na lang niyang magtungo sa kusina para magkape. Napangiti agad si Sabrina nang may makitang pagkaing nakahanda sa mesa. Kumain na kaya si Joaquin? Tanong niya sa sarili. Bago siya kumain, ay lumabas muna siya para tanungin ng lalaki. Kumain na ako. Sagot naman ito. Go ahead and eat. Iyon lang at nilagpasan na siya nito. Ipinagpatuloy nito ang pagtakbo. Pagkatapos niyang kumain ay agad hinugasan ni Sabrina ang pinagkainan. Naghanap na rin siya ng gagawin ngunit wala namang dumi sa loob ng bahay. Ang lahat ng alikabok ay nakuha na ng vacuum cleaner na paiikot-ikot sa sahig kahit wala naman siyang nakikitang kalat. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Sabrina sa pobreng vacuum cleaner sabay hagik-hik. Naisip niya bigla na marahil may ganon din siya sa bahay. Dahil hindi siya nagmukhang ignorante nang makita niya yung paikot-ikot sa sahig. Pakiramdam niya ay hindi bago ang ganoong bagay sa kanya. Ang paggamit ng automatic washing machine ay madali lang din para sa kanya. Mas madali niyang nagagamay ang mga gamit na automatiko kaysa manual, tulad na lang ng pagluluto at pagwawalis. Makapagwalis na nga lang sa labas? Aniya sa sarili. Baka may mga tuyong dahon na namang nagkalat sa bakuran. Tuyong dahon ba talaga? Tudyo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Umiling-iling siya. Nababaliw na yata ako. Kinakausap ko ng sarili ko. Paglabas niya, ay agad siyang kumuha ng walis tingting at dustpan. Kinipkip niya ang walis sa kilikili at saka itinulak ang trash bin gamit ang isang kamay. Habang nagwawalis, ay hindi niya mapigilang silipin si Joaquin na abala sa paikot na pagtakbo sa bakuran. Mukhang wala naman itong pakailam sa kanya, kaya itinuloy na lang niya ang ginagawa. Kakaunti ng mga tuyong dahong nagkalat. Ani Joaquin sa kanya. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito. Wala akong magawa Katuwiran niya. Magpahinga ka sa loob ng bahay. Mainit dito. Suwestyon ni Joaquin. Nakakahiya naman sa iyo kung makikita mo kung walang ginagawa rito sa bahay mo. I told you. As long as hindi ka nakakasagabal sa mga ginagawa ko, wala tayong magiging problema.
Nakakasagabal ba ako sa'yo ngayon? Well, Oo na, papasok na ako sa loob. May halong inis sa sabi ni Sabrina bago nagmarat siya pabalik sa loob ng bahay. para magwawalis lang. Pabulong-bulong pa siya habang pabalik sa sofa. Buti ka pa, may ginagawa. Aniya sa vacuum cleaner na tumama na sa paa ng sofa dahil sa kakaikot. Nagbuntong hininga na lang si Sabrina. Napakamot noon na lang si Joaquin kahit wala namang makatiroon. Na-offend na naman yata niya si Sabrina. Paano niya ba kasi sasabihin ditong nakakasagabal ito dahil sa napapatingin siya rito habang tumatakbo siya? Naisipan niyang tumakbo at mag-workout sa araw na iyon para lumiwanag ang kanyang isip. Pakiramdam niya kasi ay may nagbabago sa kanya. He never cared for anyone, lalo na para sa isang estranghero. At ang mga ginagawa niya para kay Sabrina, anong itatawag niya roon? Ayaw niyang ma-in-love rito o sa kahit na kanino man. Nangako siya kay Jenny na hindi siya iibig pang muli noong nasa deathbed na ito. Isang bagay iyon na sigurado siyang kaya niyang panindigan. Ngunit biglang may isang estrangherang dumating sa buhay niya at ilang araw pa lang ay ginugulo na nito ang isip niya. Bakit siya magkakaroon ng pakailam kahit na may banta sa buhay nito? Anong pakailam niya roon? Bakit niya ito gustong protektahan? Napakaraming tanong sa isip niya na wala siyang makuhang sagot. It's too early. Aniya sa sarili. Too early to give conclusion for what he was feeling. Baka nagkakaganito lang ako dahil wala akong nakakasalamuhang ibang tao sa loob ng mahabang panahon. Sabi pa niya sa sarili. Wala namang ibang kukumbinsi sa sarili niya kundi siya lang. Tinanaw niya si Sabrina sa loob ng bahay. Nakikita niya itong nakaupo sa sofa. Marahil ay nagbumukmok dahil sinabihan niya itong sagabal. If only she knew what he really meant. Mas mabuti nang hindi niya alam. Kontra rin niya sa sarili. Ganoon pa man ay pumasok siya sa loob ng bahay para silipin ang babae. Sabrina. Tawag niya rito. Kunot ang noong tiningala siya nito. Bakit? Nangahaba ang nguso ng babae. Mukhang inis na inis sa kanya. Anong gusto mong ulam? Tanong niya sa kawalan ng masabi. Hindi nga niya alam kung bakit pakiramdam niya ay inaalo niya ito. Magpahinga ka muna, pagod ka pa sa pagtakbo. Imbes ay sabi ni Sabrina saka nag-iwas ng tingin. Anong ang gusto mo? Isda, para maiba naman. Ani Sabrina na mukhang nabawasan na ang inis. Maliit itong babae ngunit napakagana nitong kumain, kaya alam niyang magbabago ang mood nito kapag pagkain ang inalok niya rito. Okay, I'll check the fridge. Baka may salmon pa. Sinigang or lemon and butter? Sinigang. Excited ng sagot ni Sabrina. Pagtalikod ni Joaquin ay agad siyang ngumiti ng malapad. Sa ikalimang araw ni Sabrina sa bahay ni Joaquin, ay hindi na niya maiwasan ang mainit. Nasa bakuran siya, nakapangalumbaba sa puno ng kanyang kaharap. Dahil malakas ang hangin at walang tigil sa paglalaglagan ng mga dahon. Malamig ang ihip ng hangin. Bakit nariyan ka, Sabrina? Napangat ng tingin si Sabrina. Noon niya rin lang napansin na may iniaabot na jacket sa kanya si Joaquin. Malamig nga ang hangin sa oras na iyon kahit hindi pa naman gabi. Nagbuntong hininga si Sabrina. Wala pa rin akong maalala sa nakaraan ko, Joaquin. Nakakainis ng pilitin ng isip ko kung sino ba ako. Anong pangalan ko? Bakit may banta sa buhay ko? Huwag mo nang munang pilitin kung ayaw. Bali walang sagot ni Joaquin. Ang sabi ni Kelvin, mukhang temporary lang naman ang pagkawala ng mga alaala mo. Iyon na nga eh. Temporary raw pero halos 1 linggo na ako rito. Wala pa rin akong matandaan ni isang detalye ng buhay ko. Inip na inip ka na ba rito sa bahay ko? Siguro, mas tamang sabihing naiinip na akong bumalik ang mga alaala ko, Joaquin. Isa pa, alam ko namang abala lang ako rito sa bahay mo. Sinong may sabi? Tanong na naman ni Joaquin. Muli ay tinapunan ni Sabrina ng tingin ng lalaki. Iyon naman ang lagi mo sinasabi. Aniya sa kalumabi. Ang sabi ko, huwag kang maging sagabal.
Hindi ko sinabing sagabal ka. Paano naging pareho ang dalawang bagay na iyon? Kunot ang noong tanong ni Joaquin. Aminin mo na, wala naman akong silbi sa bahay na to. Pabigat pa nga ako. Overthinker ka rin, no? Natatawang sabi ni Joaquin. Wala naman ako sinasabing ganyan. Kaya nga masungit ka sa akin, di ba? Masungit ba ako? Parang nagtataka pang tanong ni Joaquin. Hindi mo ba alam? Sarkastikong tanong ni Sabrina sa lalaki. Normal ko lang kasi to, Sabrina. Normal na masungit ka. Hindi ko alam. Hindi ako friendly o approachable pero sa tingin ko naman hindi ako masungit. Masungit ka minsan. Minsan naman wala kang kibo na parang ayaw mo kong kausap. Hindi lang ako sanay na may ibang taong kasama. Sinabi ko na sa'yo yun, di ba? Paliwanag ni Joaquin. Kaya nahihiya na rin talaga akong makitira rito. Ani Sabrina, saka muling lumabi. Nahihiya ka pa nun Wala ka nang ginawa kundi paglutuin ako. Nahihiya ka pa pala. Sumbat ni Joaquin pero mukhang nagbibiro lang naman dahil may bahagya itong ngiti sa mga labi. Napakadamot din ito sa ngiti. Wala naman iyong bayad. Wala naman akong makukulit na magluto rito bukod sa'yo. Pangangatwira ni Sabrina. Kesa naman mag-aksaya tayo ng pagkain kapag pinilit ko pa ang sarili kong magluto. Tigilan mo nang kakaisip mo ng kung ano-ano, Sabrina. I don't mind having you here. Bakit? Lakas loob na tanong ni Sabrina at hindi niya alam kung bakit kumakabog ang dibdib niya habang naghihintay ng sagot ni Joaquin na para bang doon nakasalalay ang buhay niya. Dahil hindi ka naman nakakasagabal. Mabilis na tugon ni Joaquin. Iyon lang? Tanong ni Sabrina sa isip. Naubusan na siya ng tapang para isatinig pa iyon. Kung narito ka ay tahimik pa rin naman maliban na lang kapag nanonood ka ng TV at tuwang-tuwa ka sa pinapanood mo. Ang lakas ng tawa mo. Bumusangot ang mukha ni Sabrina. Nakakatuwang matapat sa kanya si Joaquin. Pero bakit pakiramdam niya ay kinukutsa siya nito? Sige, hindi na mauulit. Ihinaan ko na ang TV. Kahit wag ang TV. Kahit yung tawa mo na lang. Ani Joaquin sa kanatawa. Sa inis ni Sabrina ay binato niya ito ng mga tuyong dahon na kanino niya pang nilalaro sa sahig. May sasabihin sana siya, ngunit nakalimutan niya yon nang mapansin niya kung gaano kakisig si Joaquin kapag tumatawa ito. Para itong modelo ng toothpaste commercial, perpekto ang mga ngipin nito. At kumikinang din ang mga mata habang tumatawa. Ang KJ mo, Joaquin. Aniya nang maalala ang sasabihin. Puro ka kasi trabaho at kaseryosohan sa buhay. Sumusungit ka tuloy tingnan. Pero nakakagulat kaya ang tawa mo kapag busy ako, Sabrina. Napapaigtad ako Sabi mo hindi ako sagabal. Binato niyang muli ng tuyong dahon ng lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Hanggang sa tuhod lang nito tumatama ang mga dahon na binabato niya. Hindi nga, nakakagulat lang talaga minsan. Patuloy lang nito sa pangaasar sa kanya. Ewan ko sa'yo. Napipikon niyang sabi sa lalaki. Lalo lang natawa si Joaquin. Ang mabuti pa ay magluto na lang ako ng hapunan at baka ako pang makatay mo rito. Anong lulutuin mo? Tanong niya sa lalaki. Masarap magluto si Joaquin. Kung sasabihin nitong isa itong sikat na chef, ay hindi siya magdududa. Kung anong available sa fridge, sa isang araw pa darating ang mga supplies ko kaya wag ka munang choosy. Hindi ko rin sure kung may isda roon. Choosy ba ako? Defensive na namang tanong ni Sabrina. Kanina pa ang lalaking ito. Napangiti naman si Joaquin bago sumagot. Sa bagay, hindi ka nga pala choosy, kaya nagkakalaman ka na. Sinasabi mo bang mataba ako? Nagkakalaman. Pagtatama ni Joaquin. Wala akong sinabing mataba ka, Sabrina. Ganon din naman yun, kunwari ka pa. Giit ni Sabrina. Hindi sabi naman ni Joaquin. Okay lang din naman siguro kahit tumaba ka. Maganda ka pa rin naman. Dagdag pa nito bago nagmarcha papasok sa loob ng bahay. Nakaawang ang labing pinagmasdan na lang ni Sabrina ang papalayong lalaki. Tama ba ang dinig niya sa sinabi nito?
Nagagandahan ito sa kanya? Ano na naman, Sabrina? Kastigo niya sa sarili. May ibig sabihin ba yun? Oo nga naman. Pwede nga namang magandahan sa kanya ang kahit na sino nang walang mali siya. Bakit ba ang malisyosa ko? Parang tangang tanong niya sa sarili. Pagkatapos nilang maghapunan, ay agad na nilinis si Sabrina ang pinagkainan nila ni Joaquin. Nagmamadali siya dahil meron siyang papanooring programa sa telebisyon. Kaya lang, pagdating niya sa sala, ay naroon si Joaquin at nanonood ng balita. Hindi naman makareklamo si Sabrina. Hindi kanya ang bahay na iyon. Pasimpleng naupo si Sabrina sa sofa. May sapat silang espasyo ni Joaquin na tila walang pakialam sa pagdating niya. Hindi alam ni Sabrina kung paano sasabihin kay Joaquin na may ibang palabas siyang gustong panoorin. Nakailang lingon siya sa lalaki, ngunit hindi naman siya makapagsalita. Huwag na nga lang. Aniya sa sarili. Spit it out. Ani Joaquin, ngunit ang mga mata ay diretsong nakatutok sa telebisyon. Ha? Maang-maangan ni Sabrina. May gusto kang sabihin. Sabihin mo na, Sabrina. Hindi ako magaling manghula. Ani Joaquin, na noon lang siya tinapunan ng tingin. Wala. Pagsisinungaling ng dalaga. May papanoorin ka ba? Imbes ay tanong ni Joaquin. Hindi, wala. Aniya, nagmamadali kang maghugas ng pinggan dahil manonood ka, no? Napapangiting biro pa ni Joaquin sa kanya. Hindi Tanggi pa rin ni Sabrina. Nagulat siya nang iabot ni Joaquin ang remote control ng TV sa kanya. Sige na, manood na. Anang lalaki. Nanlalaki ang mga matang inabot ni Sabrina ang remote control. Okay lang ba? Tuwang-tawang tanong niya sa lalaki. Para siyang bata sa oras na iyon. Oo, okay lang Sabrina. Sige na, panoorin mo ng gusto mong panoorin. Agad na inilipat ni Sabrina ang estasyon. Oras na ng variety show sa isang channel. Replay lang ang mga iyon, ngunit may time slot lang sa gabi kaya inaabangan niya pa rin. Nagtataka man si Sabrina na hindi umalis si Joaquin sa sala. Kahit hindi na ito nanonood ng balita, ay hinayaan na niya ito. Bahay naman ito niyon, pwede itong maupo kahit saan ito gusto. Ang buong atensyon niya ay tinutok na lang niya sa programa. Hindi pa nagtatagal ay tumatawa na siya ng malakas. Natutop niya ang bibig nang maalalang naroon si Joaquin at kasama niyang nanonood. Napatingin din ito sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Sorry. Aniya sa lalaki. Ngumiti lang ang lalaki at saka napailing. Mukha namang nag-enjoy din ito sa pinapanood niya dahil nanatili ito roon. Kapag may commercial ay nagkukwentuhan sila. Masaya si Sabrina. Ang simple lang ng lahat kung tutuusin, pero masaya ang puso niya. Hindi niya maiwasang isipin na ganoon din kaya ang kasimple ang buhay niya noong wala pa siyang amnesia. Nakikitawa ka na ngayon sa pinapanood ko. Bawal mo na akong sawayin ha? Ani Sabrina kay Joaquin pagkatapos nilang manood. Walang problema kung nakikinood ako. Pero kung nagtatrabaho ako, kalmahan mo lang. Tugon ni Joaquin na nakangiti pa rin. Alam mo, dapat lagi kang ganyan. Hindi naiwasang sabi ni Sabrina. What do you mean laging ganyan? Laging nakangiti. Umabata ka ng 10 years, Joaquin. Tingnan mo, dahil ngumingiti at nakikitawa ka sa pinapanood ko, para tuloy bigla kang bumata ng 10 taon. Ani Sabrina na may pilyang ngiti sa mga labi. Iwasan mo ang pagiging suplado mo. Hindi ako suplado, Sabrina. Yan ka na naman. Oo na, wala na akong sinabi. Sumusukong sabi ni Sabrina. Baka mamaya mapikon ka pa sa akin at palayasin mo ko rito. Ganun ba ako kasama para sa'yo? Siyempre, hindi. Ani Sabrina, saka ngumisi. Pwede ko na bang kainin yung ginawa mong dessert kaninang tanghali? Hindi pa tayo nagdi-dessert ngayong gabi. Humalakhak si Joaquin. Pagdating talaga sa pagkain. Ani Joaquin na wala pa ring tigil sa pagtawa. Go ahead, tikman mo na. Ayoko nagugutom ka. Gusto mo rin ba, Joaquin? Bakit pakiramdam ko ay ako pang ayaw mong bigyan? Si Sabrina naman ang napahalakhak. Hoy, grabe ka naman.
Di naman sa ganun. Gusto ko lang talagang makasiguro kung kakain ka rin ba. Aniya na pinandilatan pang lalaki. Sandali, kukuha ko. Dito na tayo sa sala kumain. Hindi na malaya ni Joaquin na nakangiti pa rin siya habang pinagmamasdan si Sabrina na maglakad patungo sa kusina. Aaminin na niyang natutuwa siya sa presensya nito. Monotonous ang buhay niya, black and white. Pero dahil kay Sabrina at sa lutong ng halakak nito, ay tila nagkaroon ng kulay ang buhay niya. Her laugh was contagious and her smile was just so adorable. Kailan ba siya huling tumawa? Matagal na rin. Simula nang magkasakit ang asawa niya hanggang mamatay ito, ay hindi na niya nagawang tumawa o ngumiti man lang ng kusa. But Sabrina suddenly changed him. Minsan ay sumasagi rin sa isip niya na baka bumalik na naman siya sa kalungkutan kapag nakabalik na sa dating buhay ang dalaga. Binura ni Joaquin ang ngiti sa labi nang bumalik si Sabrina bitbit ang isang tray na may lamang 2 platito ng mango float. Sa totoo lang, noon lang siya nakaubos ng food supplies bago numating ang susunod niyang rasyon mula sa kanyang assistant. 2 beses kada isang buwan kong mag-grocery si Jericho para sa kanya. Ihahatid ang mga iyon gamit ang chopper. Ang sasakyan niya ay ginagamit lang niya kapag may kailangan siya sa bayan na bihirang-bihira lang kung mangyari. Kadalasan, kapag emergency lang at hindi kayang lumipad ng chopper dahil sa panahon. Inilapag ni Sabrina ang tray sa center table at inabot kay Joaquin ng isang platito matapos maupo sa kanyang tabi. Ang sarap nito, ani Sabrina matapos ang unang tikim nito sa mango float. Magtayo ka na lang kaya ng restaurant, Joaquin. I'm in the food industry, Sabrina. Fast food chains. Simpleng sabi niya sa dalaga. Oh? Reaksyon ni Sabrina. Hindi nakakapagtaka. You have a way with food. Iba sa fast food. Imbes ay sabi ni Joaquin. Ibang proseso nila roon lalo na sa katulad nilang may daang-daang branches sa buong bansa. Siguro, ang dami mong branches, no? May chopper ang kumpanya mo eh. Pabirong komento ni Sabrina. Around 800 branches for one brand. Yung iba, 300 to 500 branches. Yung iba naman franchises. Kaswal na sabi ni Joaquin. Oh my God! Nanlalaki ang mga mata ni Sabrina. Ganyan kalaki ang kumpanya mo, pagkatapos ay mag-isa ka lang na nakatira sa liblib na lugar na to? Hindi ba dapat may mga bodyguards ka? Secured naman itong bahay ko. I made sure of that. Saka safe ang lugar na ito. Tumango-tango si Sabrina. Parang amused na amused ito sa narinig. Parang ang simple-simple mong mamuhay rito pagkatapos sobrang yaman mo pala. I always loved the simple life. Kaya mo ang trabaho na narito ka lang sa bahay at hindi pumapasok sa opisina araw-araw? Yes, I've been doing this for 5 years so far. Wala namang malaking aberya. Mas komportable pa nga ako sa ganitong setup. May OIC din doon na nagmamonitor at nag-report sa akin araw-araw. Mas malaki ang compensation ko sa ilang empleyadong kailangan magtrabaho nang higit sa inaasahan ng kumpanya dahil nga sa setup na gusto ko. But it was worth it. Every penny I spent on those people were worth it. Naa-amaze talaga ako sa iyo, Joaquin. Sana pwede kong sabihing ikaw ang pinakamayamang tao na kilala ko sa buhay ko. Pero paano ba? Hindi ko nga alam kung sino ako. May pagkadismayadong sabi ni Sabrina. Tinapik ni Joaquin ang balikat ng babae. Huwag mong pilitin. Babalik din ang mga alaalang iyan, okay? Tumango si Sabrina at saka ngumiti. At hindi alam ni Joaquin kung bakit nahiling niyang sana ay huminto muna ang oras. Na sana ay wala muna itong maalala para manatili pa ito roon. Dahil sa totoo lang, naiisip pa lang niyang mag-isa siyang muli sa bahay na iyon ay nalulungkot na siya. Kinabukasan ay nakatanggap ng tawag si Joaquin sa kaibigang doktor na gumamot kay Sabrina. Sabrina, tumawag si Kelvin. Pagbabalita ni Joaquin kay Sabrina nang magkita sila sa sala. Anong sabi niya? May problema ba raw? Wala naman daw kakaiba sa results ng mga test na ginawa sa'yo. Suspected niya pa rin na temporary lang ang amnesia mo. But, of course, gusto pa rin niyang maging regular ang check-up mo hanggang sa hindi mo pa nare-recover ang mga alaala mo. Nagbuntong hininga si Sabrina.
Nakakahiya naman sa'yo kung palagi mo akong pahihiramin ng chopper para lang makapagpa-check up kay Kelvin. Hindi naman problema yun, Sabrina. Okay lang sa akin yun. Promise? Nakangiting tanong ni Sabrina kay Joaquin. Yes. Anang lalaki sa katumango. Isa pa, I'm looking for your family. Naghihintay na lang ako ng update mula kay Jeric, ang assistant ko. Ayaw man ni Sabrina ay may lungkot siyang nakapa sa dibdib. Alam naman niyang hindi siya maaaring manatili sa poder ni Joaquin. Pero bakit parang ayaw niyang umalis doon? Sana naman maayos ang pamilyang kinabibilangan ko, Joaquin. Sabi na lang niya. I'm always here if you need help. Kahit nakauwi ka na sa inyo. Pagmamalasakit ni Joaquin. Hindi ba sobrang nakakahiya naman yun? Iniligtas mo na ako, tinulungan, at saka lahat-lahat, tapos hihingi pa ako ng tulong kahit nakauwi na ako sa amin. Kukontakin pa rin kita pero para mga musta lang. Nakangiting sabi ni Sabrina sa lalaki. Basta, kapag kailangan mo ng tulong ko ay narito ako. Huwag ka nang maglitanya. Bali walang tugon ni Joaquin. Honestly, mukhang malapit na nating mahanap ang pamilya mo. Bukas ay pupunta rito si Jeric para mag-report. We could have talked about it over the phone but I want to talk to him personally. Ibig sabihin ba uuwi na ako? Kinalmahan ni Sabrina ang sarili. It depends on Jeric's report tomorrow. Dahil sa nalaman ay hindi mapakali si Sabrina maghapon. Nais niyang malaman kung sino siya, pero natatakot din siya. Isa pa, gusto niya pang manatili sa bahay ni Joaquin kahit alam niyang minsan ay pabigat lang siya rito. Kung hindi ko gusto ang pamilya ko, pwede bang dito muna ako, Joaquin? Lakas loob na tanong ni Sabrina sa lalaki habang naghahapunan sila. Natawa naman si Joaquin. Paanong hindi mo magugustuhan ang pamilya mo? Wala lang, pero posible naman yun, di ba? Kung sakali lang naman. You still have to see them and tell them you're alive. Malamang ay nag-aalala rin sila sa'yo. Huminga ng malalim si Sabrina sa katumango. Sabrina, alam kong kinakabahan ka dahil wala kang matandaan. Pero sigurado naman akong hindi ka papabayaan ng pamilya mo. Kahit paano ay kumalma si Sabrina. Basta, mangako ka ha. Kapag ayoko sa kanila, babalik ako rito at tatanggapin mo ko. Ikaw lang ang kilala ko at pinagkakatiwalaan. Ikaw lang ang matatakbuhan ko kung sakali. Sinserong ngumiti si Joaquin. Inabot nito ang isa niyang kamay at pinisili yun. Welcome ka palagi rito, Sabrina. Mangiyak-ngiyak na tumayo si Sabrina. Hindi na pinigil ang sarili at niyakap si Joaquin. Salamat, Joaquin. Maaga palang kinabukasan ay dumating na si Jeric sa bahay ni Joaquin para mag-report. Althea Almonte Madrigal, asawa ng apo ng isang business tycoon. Simula ni Jeric. Nasa study room sila dahil gusto munang himayin ni Joaquin ang lahat bago iyon isiwalat kay Sabrina. Althea pala. May asawa na siya? Yes, sir. Sagot ni Jeric. 7 taon na silang kasal ni Fitzgerald Madrigal. And recently, nag-report din itong si Fitzgerald na nawawala ang asawa niya. At ang banta sa buhay niya, saan nagmula? Wala pa akong konkretong impormasyon tungkol doon, sir. Pero wag po kayo mag-alala. Yung private investigator na binabayaran natin ay reliable. Babae, pero reliable. Babae? Kunot ang noong tanong ni Joaquin. Yes, sir. Siya ang pinakamabilis ng tagapagbigay sa akin ng impormasyon kumpara sa 2 pang lalaking investigador na nakausap ko. Tumango si Joaquin. It doesn't matter anyway. Did you contact this Fitzgerald Madrigal? No, sir. Iniintay ko ang go signal mo bago ko gawin iyon. Are you certain about all this information? Paniguradong tanong ni Joaquin sa assistant. Baka naman kasi mali lang ang impormasyong kasal na si Althea. At sa hindi malamang dahilan, ay parang nag-alsa ang puso niya sa kaalamang pamilyado ng babaeng kinupkup niya at nagpasaya sa kanya ng ilang linggo. Yes, sir. Actually, ang lolo ni Fitzgerald ang mas naghahanap kay Althea. Ito ang nag-report ng pagkawala ng babae at hindi si Fitzgerald. Bakit daw? Dahil ang alam daw ni Fitzgerald ay nasa Hong Kong si Althea.
Ang sabi naman ng matandang Madrigal, nagpaimbestiga siya at hindi umalis ng bansa si Althea. At kahit daw nasaan ng lupalop si Althea, siguradong magpaparamdam ito sa kanya. Tumango-tango si Joaquin. At least we know that someone is sincerely looking out for her. Tumango rin si Jeric bilang pagsang-ayon. Matapos nilang mag-usap ni Jeric, ay sa kanya pinuntahan si Althea na nasa bakuran. Nakaupo ito sa outdoor chair at naghihintay sa kanya. We found your family, Sabrina. Nakangiting pagbabalita niya sa babae. Wala itong naging reaksyon. Oh, hindi ka ba excited? Nagtatakang tanong ni Joaquin. Hindi ko alam. Tugon naman itong walang gana. Huminga ng malalim si Joaquin bago naupo sa tapat ni Althea. Look, I will not call you Sabrina anymore because I know your real name now. Ano? Althea Almonte Madrigal. Ni Joaquin. Kumunot ang babae. Tila pinipilit na namang alalahanin ang mga alaala nito. And? Ani Althea na tila sinusunugan siyang magsabi ng mga impormasyong nalaman niya tungkol dito. You're married to Fitzgerald Madrigal, apo ng isang business tycoon na si Felipe Madrigal. Mukhang close kayo ng lolo ng asawa mo dahil siya ang pinaka nag-aalala sa pagkawala mo. He was the one who reported you missing a few days ago. I'm married? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Althea. Kung ito ay hindi makapaniwala, lalo naman si Joaquin. Tumango ang lalaki. Yes, you're married. So wala kang choice kundi ang umuwi dahil hinahanap ka na sa inyo. Sa tingin ko hindi mo na rin ako kakailanganin dahil prominente ang pamilyang kinabibilangan mo. Hindi nagsalita si Althea. Nakangtingin lang ito sa kanya na tila pinoproseso pang maigi ang mga sinasabi niya. I have to bring you home, Althea. Maya-maya pa ay tumungo si Althea, ngunit hindi ito mukhang masaya. Maraming salamat sa lahat, Joaquin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng bagay na ginawa mo para sa akin. Teary-eyed na pasasalamat ni Althea sa kanya. Tumango lang si Joaquin at ngumiti. Nang araw din ngayon ay sumabay sila kay Jeric pabalik ng Maynila upang ihatid si Althea sa totoo nitong pamilya. My God, Iha! What happened to you? Tanong ni Felipe Madrigal kay Althea. Kumbinsido na si Althea sa pagkatao niya matapos siyang ihatid ni Joaquin sa mansyon kung saan siya nakatira. Maraming ebidensyang ipinresenta ang kanyang asawang si Fitzgerald bago siya tuluyang iniwan ni Joaquin dito. Hindi ko rin po alam kung anong nangyari at paanong may mga taong nagtangka sa buhay ko. Pasensya na rin po kayo kung hindi ko kayo maalala. Hindi pa po nanunumbalik ang alaala ko. Magalang na sabi ni Althea sa matanda. It's okay, Iha. Ang sabi ni Joaquin ay pinatingnan ka na niya sa espesyalista at temporary lang ang amnesia mo. I'm so thankful to that man for taking care of you. Ngumiti lang si Althea. Dama niya ang concern ng matanda sa kanya ngunit bukod sa matandang lalaki ay hindi na siya komportable sa lahat ng tao sa mansyon na iyon. Alam kong pagod ka. Bakit hindi ka muna magpahinga? Sabi pa ng matanda sa kanya. Binalingan nito ang isang middle-aged woman na kasambahay roon. Azon, samahan mo muna si Thea sa silid niya. Nasaan ba si Fritz? He should be here taking care of his wife. May halong inis na sabi pa ng matanda. Nagpaalam po siya. May meeting daw po. Sabat ni Althea. Inuna niya pa ang meeting samantalang kararating mo lang. Anong matanda na sinabayan pa ng pag-iling. Hindi na bale. Ason! Muli ay baling nito sa kasambahay. Ihatid mo muna si Thea sa kwarto niya para makapagpahinga na siya. Sige ho, Don Felipe. Sagot naman ni Azon. Let's talk later, Iha. Sa ngayon, ang importante ay makapagpahinga ka muna ng maayos. Salamat po. Pagdating sa silid ay hindi niya muna pinailis si Azon. Napakalaki ng silid at pamilyar iyon sa kanya, ngunit hindi pa rin malinaw sa kanya ang mga alaala. Can you tell me about me? Tanong niya kay Azon.
Naupo si Althea sa ibabaw ng kama at sumandal sa headboard. Upo ka muna po dito. Sabi niya pa kay Yazon at itinuro ang kama. Naku ma'am, nakakahiya. Okay lang, I need someone to talk to. Saka sana'y maging honest ka sa akin. Masungit ba ako? Mata pobre? Masama ang ugali? Naku ma'am, hindi po. Mariing tanggi ni Azon. Mahal ka po naming lahat dito. Wala na pong mas bubuti pa sa inyo ni Don Felipe. At ang asawa ko po. Pwede po bang wag nang mag-comment? Hindi napigilang matawa ni Althea. Bakit? Masama ba ang ugali niya? Medyo sumpungin po siya. Mahinang tugon ni Azon. Tumango naman si Althea. Totoo bang ulila ko? Opo ma'am. Ulila na po kayo mula nang makilala kayo ni Sir Fritz. Empleyado po kayo sa kumpanya nila. Mataas po ang posisyon ninyo dahil matalino kayo. Kaya lang, nang mag-asawa na kayo, ay nag-resign kayo at nagdesisyon ng maging housewife. Pero, hindi pa rin kami nagkakaanak? Opo, ma'am. Masaya ba ako rito, Azon? Hindi agad nakatugon si Azon. Parang hindi naman po ako makakasagot niyan, ma'am. Hindi ka naman po nagsasabi sa amin ng nararamdaman mo. Kahit palagi kang nakangiti rito, hindi ko pa rin po masasabi kung tunay ba ang kaligayahang nararamdaman ninyo. Tumangong muli si Althea. Saglit pa silang nag-usap ni Azon bago may isa pang kasambahay na tumawag dito. Ang mga sumunod na araw ni Althea sa mansyon ay napaka-boring. Pakiramdam niya ay nakakulong siya. Halos 1 linggo na siyang naroon, ngunit hindi man lang siya kinakamusta ng kanyang asawa. Para bang hindi man lang ito naging curious kung ano nangyari sa kanya. Sobrang weird ng pakiramdam niya noon at nais niyang dalawin si Joaquin para kumustahin ito. Ngunit parang ang pangit lang tingnan dahil may asawa na siya. Gusto niya si Joaquin at hindi niya ikakaila iyon. At ang temptasyon ay dapat na iniiwasan kahit pa gaano niya ito kamis. Hi! Bati ng isang babae kay Althea isang umaga. Si Camila ang babae, kaibigan ni Fritz. Iyon ang pakilala ni Fritz dito. Ayon din sa kanyang asawa, ay Vice President for Marketing si Camila sa kanilang kumpanya, kaya madalas na naroon sa kanila. Hi! Ganting bati ni Althea kay Camila, sa kakiming ngumiti. You're here again. Trabaho? Tila bagot na sagot ni Camila. Ngumiti lang si Althea. Sige, baka hinihintay ka na ni Fritz sa study. Hinawi ng babae ang buhok bago nagpaalam sa kanya. Agad na napansin ni Althea ang diamond earrings na suot ni Camila. May na-trigger yata sa kanya ang hikaw dahil biglang sumakit ng ulo niya. What happened? Nag-aalalang tanong ni Camila sa kanya. Napaluhod si Althea sa sahig habang sapaw ang kanyang noo. Anong nangyayari? Boses iyon ni Don Felipe. Tumawag na agad kayo ng driver dahil na si Thea sa ospital. Nang magising si Althea sa ospital, ay malinaw na sa kanya ang lahat. Tumingin siya sa paligid at siniguradong mag-isa siya sa silid. Kailangan niyang umalis sa lugar na iyon. At saan ako pupunta? Desperadong tanong niya sa sarili. Hinanap niya ang cellphone na ibinigay ni Don Felipe, ngunit mukhang naiwan niya iyon sa bahay. Nawalan siya ng malay bago pa siya maihatid sa ospital. At paggising niya ay alam na niya kung sino ang nagtangka sa buhay niya. Nang makita niya ang hikaw ni Camila, ay bumalik sa alaalang iyon ang kanyang huling nakita bago may mga lalaking pilit na isinakay siya sa isang kotse. Ikinulong siya ng mga lalaki sa kubo kung saan siya nagising nang walang naaalala. Liblib ang lugar at malayo sa bayan. Hindi niya alam kung anong lugar iyon na probinsya. Wala ang mga kidnappers noon dahil maghuhukay raw ng libigan niya. Kinikilabutan pa rin siya kapag naaalala niya ang nangyari. Alam na rin niya kung bakit gusto siyang ipapatay ni Camila. May relasyon ito at ang kanyang asawa. Mali. Ex-husband. Bago siya kidnapin, ay bumaba na ang desisyon ng korte sa annulment nila ni Fritz. Nagsasama lang sila sa iisang bubong
para hindi ma-disappoint si Lolo Felipe at para hindi nito bawiin ang pangakong ibibigay ng mana ni Fritz sa taong iyon. Wala pang nakakaalam na annulled na ang kasal nila bukod sa kanilang dalawa. O marahil ay 3, pati si Camila. Ang pangako ni Fritz ay ibabalik siya sa kumpanya bilang Vice President for Marketing. Ngunit ibinigay nito yun kay Camila. Kaya naman pinagbantaan niya si Fritz na magsusumbong siya sa lolo nito at ipagtatapat na hiwalay na sila. Iyon ang dahilan kung bakit siya gustong ipapatay ng dalawa. Mawawala ang lahat kay Fritz kung nasiwalat sa Don ang pagtataksil nito. I need to get out of here. Aniya sa sarili. Baka sa pagkakataong iyon ay hindi na niya matakasan si kamatayan. Isa siyang easy target sa mga ito dahil wala siyang naaalala. Malamang ay umahanap lamang ang dalawa ni Fritz ng tiyempo para ituloy ang pagpatay sa kanya. Hinila ni Althea ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Aalis siya sa lugar na iyon habang may pagkakataon pa siya. Kailangan kong makausap si Joaquin. Sabi niya pa sa sarili. Wala na siyang ibang mahihinga ng tulong kundi ito lang. Tatayo na sana siya nang may isang lalaking nurse na pumasok sa kanyang silid. Nagpanggap muna siyang tulog. Pagalis ng nurse ay saka na lang siya tatakas. Bahagyang sinilip ni Althea ang nurse, ngunit nagulat siya nang maalala ang mukha nito. Isa ito sa mga kidnappers na muntik nang pumatay sa kanya. Hindi siya nakapalag ng takpan nito ng una ng kanyang muka. Pumalag siya sa abot ng kanyang makakaya, ngunit mas malakas ito kaysa sa kanya. Nahihirapan ng huminga si Althea. Nangihina na rin siya, ngunit bago siya malagutan ng hininga, ay lumuwang ang pagkakatakip ng unan sa kanyang muka. Isang babaeng nakasuot ng itim na long sleeves at pants ang bumungad sa kanya. Ang kidnapper naman na nagpapanggap na nurse ay nakadapa sa sahig at nakaposa sa mga kamay sa likod nito. Mukhang wala itong malay. Sino ka? Tanong niya sa babae. Ako ang nautusan para bantayan ka. Nakangiting sagot ng babae. Ha? Siya na lang siguro ang magsasabi sa iyo ng detalye. Pero sino ka nga? Tanong niya sa babae. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil may suot na mask at hoodie. Sa korte ng katawan at boses lang siya nagbabase kaya nasabi niyang babae ito. Tawagin mo na lang akong Aurora. Pero hindi itong oras para magkwentuhan tayo. Kailangan mo munang magtungo sa isang safe na lugar habang hinihintay ko pa ang mga kasama ng hinayupak na to. Ani Aurora habang nakaturo sa kidnapper. Sino ang nag-utos sa iyong bantayan ako? Jeric ang pangalan niya. Iyon lang ang masasabi ko. Papunta na siya rito gamit ang isang chopper. Magkita kayo sa helipad. Iyahatid ka raw niya sa safe place. Alam na niya kung saan ang safe place na iyon. Salamat, Aurora! Aniya sa babae saka nagmamadaling umakyat patungo sa helipad. Ilang minuto siyang naghintay bago dumating si Jeric lula ng chopper ni Joaquin. Salamat, Jeric! Mangiyak-ngiyak na pasalamat niya sa lalaki. Kay Sir Joaquin po kayo magpasalamat. Magalang at nakangiting tugon ni Jeric. Pagdating sa bahay ni Joaquin, ay naghihintay na ito sa kanya. Si Jeric naman ay bumalik na sa Maynila lula ng chopper. Umiyak siya agad nang makita si Joaquin. Tumakbo siya papalapit at niyakap ito. Kung maaga ko lang naalala ang lahat, hindi na sana nangyari ito, Joaquin. Wala kang kasalanan, Thea. At huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maipakulong ang lahat ng may gawa nito sa'yo. Matagal na kitang gustong tawagan pero nahihiya ako. Sabi niya pa sa lalaki. Nakatago lamang ang calling card nito na iniwan sa kanya nung inihatid siya ng lalaki kina Don Felipe. Isa pa, akala ko ay may asawa na ako at isang pagtataksil ang tawagan ka, Joaquin. What do you mean, Thea? Nagtatakang tanong ni Joaquin sa kamarahan siyang inalis sa pagkakayakap dito. Annulled na ang kasal namin ni Fritz nang may kumidnap sa akin at pagtangkaan ang buhay ko. And you know what? Ang mastermind sa pagpapadukat sa akin ay ang kerida niyang ilang taon na, si Camila. Who knows kung kasama rin si Fritz sa pagpaplanong patayin ako, hindi ba? Dinig na dinig ko ang pangalan niya nung nasa kubot kausap niya ang mga tauhan niya sa telepono.
Walang hiyang yun. Galit na galit si Joaquin. Nagmura pa ito ng malutong. I will make them rot in jail. Pero bago yun, salamat. Sinserong sabi ni Althea kay Joaquin. Nag-hire ka pa na magbabantay sa akin kahit nasa malayo ako. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Alam kong may banta sa buhay mo at habang nasa mansyon ako ni Don Felipe, ramdam ko ang bigat at tensyon. Para ring may kakaiba sa ex-husband mo. Kaya naisip ko na baka balikan ka ng kidnappers mo. Isa pa, kapag mahal mo, poprotektahan mo kahit malayo ka. Kahit sa isip ko, hindi tayo pwede. Gusto ko ay maprotektahan ka sa paraang kaya ko, Thea. Mahal mo ko, Joaquin? Naistatwa si Althea. Hindi niya inaasahang maririnig niya iyon. Alam kong medyo imposible na mahalin kita agad sa sandaling panahong nakilala kita. Pero nangyari eh. Ayoko lang guluhin ka dahil may asawa ka na. Pero kung noong una pa lang ay nalaman ko na kung gaano kahayop ang Fritz na yun, baka binasag ko pang mukha nun. Kumalma ka na. Aniya kay Joaquin saka inabot ang kamay nito. Ilang araw na rin ako nagpipigil na tawagan ka dahil akala ko ay isang malaking pagtataksili yun. Mabuti na lang pala at annulled na kami ng gagong lalaking yun. Kaya pala sa buong derosyon na naroon ako sa kanila, hinding-hindi ko man lang siya nakotap-tapan. Yun pala ay binabalak nilang ituloy ang plano nila sa akin. Ikinuwento ni Althea kay Joaquin ang sa tingin niyang dahilan kung bakit siya gustong ipapatay ng kanyang ex-husband. Napakahayop niya. Bulalas ni Joaquin. Hindi na ako makapaghintay ng bukas para ipakulong ang hayop na yun. Pero ngayong gabi, pwede ba tayong magpahinga muna, Joaquin? Feeling ko pagod na pagod ako. Noon lang naramdaman ni Althea ang pagod sa mga nangyari ng araw na iyon. Of course. Pinagsiklop ni Joaquin ang mga palad nila at hinila siya patungo sa silid nito. Naroon naman si Jeric sa Maynila para ayusin ang lahat. Malamang kumikilos na siya ngayon para madakip sina Fritz at Camila. Sa ngayon, magpahinga ka muna dahil mas nakakapagod ang mga susunod na araw para sa'yo. Basta nariyan ka lang, kasi ikaw ang pahinga ko. Nakangiting sabi ni Althea. Joaquin? Gusto kong malaman mo na mahal din kita. Noon pa man na nakatira ko sa'yo, may kakaiba na akong nararamdaman sa'yo. Nalungkot ako nung malaman ko na may asawa na ako. Ikaw ang tagapagligtas ko kaya sa maigsing panahon ay pinangarap kita. I love you, my savior. Mahal din kita, Althea. Ngayon alam na nating malaya ka. Mas kilalanin natin ang isa't isa at palayain natin ang mga puso natin. Pagkatapos ng lahat ng ito, pakakasalan kita, Althea. Totoo? Yes. Ayaw mo ba akong maging asawa? Ipagluluto kita palagi at poprotektahan. Napangiti si Althea. Siyempre gustong-gusto, Joaquin. At kahit anong oras mo ako pakasalan, papayag agad ako dahil mahal kita. Excited na ako maging mister ang mas sungit pero gwapo kong savior. Ang sarap mo kayong magluto. Promise, mag-aaral na talaga ako magluto para naman feel na feel ko maging misis mo. I will be your mister as soon as possible, sweetheart. At huwag kang mag-alala. Kahit ako magluto para sa nating habang buhay, walang kaso. Masaya akong ipagluto ka palagi at napapasaya sa pamamagitan ng mga luto ko. Baka naman ayaw mo lang ng luto ko dahil baka hindi masarap. Hindi yun, sweetheart. Ang iniisip ko, baka sunugin mo lang palagi ang pagkain natin. Tumawa ito ng malakas at kinurot naman ni Althea sa tagiliran ng lalaki. Biro lang, my future wife. I will teach you how to cook, promise. Sa ngayon, magpahinga ka na. You had a long day. Ihanda mo ang sarili mo sa susunod na mga araw dahil magkasama nating lalabanan ang mga taong nanakit sa'yo. Stop worrying from now on. I will protect you for the rest of my life, Althea. Hinagkan pa ni Joaquin sa noo si Althea. Niyakap siya nito at payapa siyang nakatulog sa loob ng mga bisig ni Joaquin. Tulad ng sinabi ni Joaquin, ay sobrang nakakapagod ang mga sumunod na kaganapan. Kinailangan nilang manirahan sa Maynila, pansamantala, habang umaandar ang kaso laban kina Fritz at Camila.
Mabilis na nahuli ng mga pulis ang dalawa habang papatakas na sana upang magtago. Buti na lang at maaga pang tauhan ni Joaquin kaya nahuli agad ang mga ito. Si Don Felipe naman ay si Althea ang sinuportahan ng matanda. Inalisan nito ng mana si Fritz at gusto pa ngang siya ang maging Vice President for Marketing ng kumpanya, ngunit tumanggi si Althea. Ayaw niya na kahit na anong may kinalaman sa mga madrigal. May bago na siyang buhay kasama si Joaquin. Kung magtatrabaho man siya, ay kay Joaquin na lang siya mag-a-apply. Nang matapos ang kaso at naikulong na ng tuluyan sina Fritz at Camila, ay bumalik na sa bahay sa probinsya sina Joaquin at Althea. Binigyan ni Joaquin ng trabaho si Althea, ngunit work from home rin ang setup para raw hindi sila maghiwalay. Sa sumunod na taon, ay nagpakasal din sila at bumuo ng sariling pamilya. Para man silang may sariling mundo sa bahay nila sa liblib na lugar, ay masayang-masaya naman ang mag-asawa. They have everything they need as long as they have each other. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless!